Namin makapangyarihan mo rin ang Panginoon na nagpapasalamat sa biyaya ng pribilehyo ito na kami na po Panginoon ay matulog sa iyong harapan. Patuloy na nais ka namin mapapurihan at maparangalan sa mga sandaling ito. Kami po Panginoon ay muli magninilay ng iyong mga salita. Panginoon, pakadalisayin mo ang puso ng bawat isa sa amin, hugasan ng banal mong dugo, Panginoong Hesus. Patuloy kami bigyan ng pagkaunawa sa iyong mga salita at dalangin din po namin na patuloy kang mangusap ang Espiritu ng Banal, Panginoon, at gawin mong tabang lupa ang aming mga puso na hahasikan ng iyong dinhi. Sa kabuuan ng aming pag-aaral na ito, O Diyos, dalangin po namin ang iyong presensya ay patuloy namin maranasan at ikaw lagi ang aming maparangalan at mapapurihan. Salamat po, O Diyos, samahan mo po kami sa pag-aaral namin ito. Ikaw ang lagi namin maparangalan at maitaas. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. God say, Amen. Mahalaga po sa bawat isa po sa atin yung meron po tayong mga aniban, nasamahan. Kasi sabi ng kasabihan na hindi tayo nabubuhay na mag-isa lamang. Tama po ba? Kailangan natin, meron tayong mga kasundo. Mahirap mabuhay ng laging nagsusulo. Wala kang kasama, wala kang kaibigan. At kung minsan nga humahantong doon sa mga magandang tipanan pa, may mga kasunduan, may mga permahan pa. May sinasabi sa English na agreement. Ano ba itong agreement na ito? Ang isang agreement na ito, isang kasunduan, ito ay isang treaty na kung saan nakapaloob dito na kayo ay may sumpaan ng iyong kausap. Na kahit ano ang mangyari, ito ay inyong gagampanan. Ang nakapaloob na kasunduan dito, na usapan ninyo iyo, ano man ang mangyari, ito ay dapat ninyong maganap. Amin ba? Kayo ay may pagkaunawa sa mga bagay na ito. At the same time, ay inuunor nyo ang mga napagkasunduan ninyo. Hindi nyo pwede itong baliwalain para itong kontrata na kung saan halimbawa ay sumira ka parang may kaakibat na consequence. Yung magaganap na kung ano yung ibubunga nito kapag itong agreement na ito ay inyong sinira. At ito sa ating babasahin, may makikita tayo rito na napakahalagang dapat nating matutunan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 6, verse 16. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Basahin ko muna sa wikang Banyaga sa New King James Version. In what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Sahin ko muna ito sa Tagalog. Sabi dito, o unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Okay. Dito kasi ay isa pong makikita natin ang karamihan. Ito siguro napapansin ninyo. Sa isang tahanan, meron kasi ako narinig ito eh. Bakit sa tahanan ninyo ay meron kayo yung kumakaway na gano'n? Pusa. Bakit meron kayong Buddha? Ano may nakikita? Sabi mo ba eh? Tapos tatay, Kristiyano ba kayo? Ano yung sasagot nila?
Kristiyano na naniniwala daw naman sila sa Diyos. Pero bakit meron pa kayo ng Buddha, yung kumakaway na pusa, at yung iba nagpapa-feng shui pa? Anong ibig niyo sabihin? Meron ako narinig na sumagot diyan, sabi niya. Kasi pag hindi sinagot ni Lord, di punta ako kay Buddha. O kaya naman doon ako sa Papaguinas yung kumakaway. Ganyan. Anong makikita natin doon? Wala siyang katapatan doon sa kanyang pinaniniwalaan. Pag hindi siya sinagot ng isa, baka doon sa isa. At ito po yung parang nakakalungkot kapag nakitahan natin ganyan ng isang Kristiyano. Sa isang Kristiyano, dapat manatili ka sa iyong pinaniniwalaan. Panindigan mo ito hanggang sa kahit ano ang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Dapat manatili ka dahil may covenant ka sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Dahil kung hindi, lalabas po tayo na kung saan, kung sino yung makakatugon sa atin, doon ka makikipagkasundo. Parang ano yun, parang nakakahiya naman sabihin na naniniwala ka sa Diyos tapos ay meron ka pang ibang pinupuntahan. Kaya pag ako nga po ay nakakakita ng ganyan, kaya ako ba naniniwala ito kay Kristo? Bakit meron pang paswerte? Meron pang yung yung iba makikita mo merong leon, yung tigre, meron pang elefante. Kasi yan yung mga dinudyos ng ibang relihiyon mayroon ba kinabalitaan may dinudyos nilang baka, ang elefante, ang leon o tigre? Meron ganyang lahi tama ba? Hindi ko na lang babanggitin yung bansa na yun, pero halos napakarami nilang hayop. Na alaala ko yung sinabi ni Pastor narinig ko na rin yan nung una. Ang sabi niya ay ang isang Kristiyano talagang lalo na po yung mga ngaral, pag ipinangaral si Kristo at sinamahan ng anointing ng Espiritu Santo, talagang nararanasan. At nakapunta nga raw ito sa isang lugar na kung saan ay meron po silang pinaniniwala na kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, doon sila maniniwala. Subalit nang dumating ang isang Kristiyanong itong mangangaral, ipinangaral si Kristo kasi nga naniniwala naman sila, hindi naman nila kung ano yung kultura, kung ano yung dumating sa kanilang kultura, ginagalang nila, pinaniniwalaan at pinakinggan naman itong nangangaral na ito. Sa madaling salita, naniwala ito, lalo na itong chieftain, kung pinuno ng lugar na yon, naniniwala doon sa sinasabi ng nangangaral at tinanggap talaga si Kristo. Nakita niya, hindi, kung ano yung, kasi sa kultura, kung ano yung, halimbawa ay pumunta rito ang isang mangyan. Ano bang kultura ng mangyan? Pananamit. Nakabahag lang niya, parang igurot. Pag dito siya pumunta sa Maynila, parang tinatawanan, na-discriminate. Diba? Yun yung nangyayari, parang pinagtatawanan. Kasi hindi yun ang kinasanayan nating taga Maynila. Dito, kumplito tayo ng kasuotan. Pero pagdating naman natin sa kanila, parang iba rin yung tingin nila sa atin. Kasi yung kanilang kasuotan doon, talagang normal sa kanila yung nakabahag lang, nakahubad ang mga lalaki. Pero nung parang ganun din ang kasuotan ko sa tribo na pinuntahan itong mga ngaral na ito, at ito naman, kumpleto ng kasuotan, yung nangangaral na ito, iginalang, no, pinakang-chieftain, tinanggap, at tinanggap din yung ipinangangaral. Naniwala sila kay Kristo, mayroon Diyos na buhay, ay ito ay mayaman pala. Minsan dumako sa pero narinig ko na noon, minsan pumunta ron sa sinasabing church ng misyonaring ito. At pagdating doon ay sinabi niya, hindi siya nagpakilala. Basta kung ano yung damit niyang kinasanayan, yun ang suot. Pagdating doon sa pintuan pa lang ng church, parang iba na yung tingin niya, iba na yung pakiramdam.
parang hindi siya welcome. Hanggang sa pag nung talagang hindi siya welcome, wala man lang bumabati sa kanya. Na talagang iba yung tingin sa kanya. Hindi niya nakita yung sinasabi yung nangaral na yun, siya dumating doon. Ang ginawa niya, umalis siya, inis, bumalik siya rin sa kanyang mga nasasakupan. At ang sabi nga niya ay, may isa siyang comment noon. Kumbaga yung comment ng bandang huli, ang sabi ng unang comment niya, magaling ang pinapangaral niyong Kristo. Ninabasa ko sa isang libro eh. Ngunit hindi nakikita sa mga Kristiyano. Di ba nakakalungkot? Tapos sabi nga ng pagdating araw, pag-uwi nga doon sa kanilang tribo, sambahin na ninyo kahit gaano karami ang inyong gustong sambahin at paniwalaan. Kasi nainis. Hindi nakita yung katangian ng Kristong ipinangangaral sa mga Kristiyano. At dito po sa ating pag-aaralan, napakahalagan to, bakit kailangan natin na maunawaan natin kung bakit tayo may kasunduan sa ating Panginoon. Una po rito, binanggit rito sa Tagalog, ang sabi ito, unang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ibig sabihin ito, ikinukumpara yung templo ng buhay na Diyos at yung templo ng Diyos-Diyosan, mga idols. Alin ba ang tama? Alin ba ang mas mahalaga? Alin ba ang pwede nating lapitan at panampalatayaan, panghawakan natin sa ating pananampalataya? Doon ba sa templo ng Diyos na buhay o doon sa templo ng mga idol o ng mga Diyos-Diyosan? Nasa gitna tayo, saan ba tayo lulugar? Unang Samuel, chapter 5, verse 2 hanggang 7. Sabi rito, itinasok nila ito sa kanilang templo at inilagay sa tabi ng Diyos-Diyosan si Dagon. Kinaumagha, nakita ng mga tao na nakasubasob si Dagon sa harap ng kaban ni Yahweh. Kaya binalik nila ito sa dating lugar. Nang magbalik sila kinabuksan, nakita nilang nakasubasob na naman si Dagon sa harap ng kaban. Ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang butok buo kundi ang katawan. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon ang mga saserdote ni Dagon ay hindi na tumutungtong sa pintuan ng templo nito. Ang mga Pilisteo natagtag ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Dahil dito'y sinabi nila, kailangang ialis natin dito ang kaban ng Diyos ng mga Israelita sapagkat siya ang dumurog sa Diyos natin si Dagon at nagpahirap sa atin. Kung titingnan po natin ang pangyayaring ito, bakit sinasabi yung kaban ng tipan napunta sa templo ni Dagon? May digmaan nun sa Israel, may kalaban sila. Ang hari pa nun ay si Haring Saul. Nung si Haring Saul ay nakikidigma na para bang natatakot sila, ay naisipan ng dalawang anak nitong punong saserdote na ito, nadalhin ang kaban ng tipan. Ito yung sagisag ng kanilang kapangyarihan. Pinaniniwalaan na ito na kapag kasama nila ito sa digmaan, magtatagumpay sila. Amen. Subalit sa kasawiang palad, sa halip na sila'y magtagumpay, natalo ang mga Israelita, napatay si Haring Saul, napatay si Jonathan at yung isang anak, at the same time, nakuha nila yung kaban ng tipan na dala-dala nila. Napatay din yung dalawang anak ng saserdoting ito, na kung saan ay sila po yung nagdala ng kaban ng tipan, subalit hindi po sila sinamahan ng Diyos. Bakit? Ang kasaysayan po nito, sumuway si Haring Saul sa ipinag-uutos ni Yahweh at doon po nga ay nagkaroon po ng pagbabago. Pagkatapos nagkaroon ng pagbabago ang pamamahala sa bansang Israel, na nawala ng hari, ang napapalit doon ay si Haring David. Kasi nga sumuway si Haring Saul sa pinagagawa ni Yahweh. At natalo nga itong inalis ang pagkahari sa kanya, at akala naman nila habang dala nilang kaban ng tipan, sila'y sasamahan. Ngunit dahil sa kanilang pagsuway,
pinahintulot ng Diyos na sila ay magapi ng mga Pilisteo at pati yung kabang ng tipan ay nakuha nila, at nung madala ng mga Pilisteo, dinalaro sa templo ni Dagon, isang Diyos-Diyosan, na kung saan itinabi itong kaban ng tipan doon sa templo, at kinaumagahan, ang sabi ron ay nakasubasog na ito sa paanan ng kaban ng tipan. Ang ginawa ng mga tao, ibinalik ulit. Balik kinaumagahan, nakasubasog na muli, pero tanggal ng ulo at mga kamay, katawan na lang nakikita. Simula noon, natakot sila. Ibig sabihin, hindi kaya ng Diyos nila ang Diyos ng Israel na siyang kahit na nagapi nila ang Israel, pero pagdating po sa sinasabing Diyos, hindi makakapanalo, hindi kayang daigin ng Diyos nilang si Dagon, ang Diyos ng Israel. Natakot silang lahat. Kaya sila po ay nagkaisa na dapat ito ay ialis nila dahil nagkaroon sila ng salot ng bukol. At kung tayo po ay pag dito pa lang makikita natin yung kaibahan ng tunay na Diyos at ng mga Diyos-Diyosan. Kaya dito makikita pa lang natin, kahit hindi tayo tanungin, makakapagpasya ka na sino ba ang pipiliin mo na ikaw ay dapat makipagkasundo o makipagtipan. Saan ka ba sasama? Kasi ito isa yung example na kapag kinalaban mo ang buhay na Diyos, hindi pa yung nagpapakita na kaban pa lang yun ng tipan. Ano ang nandun sa kaban ng tipan? Yung tungkod ni Aaron na nagkaroon ng dahon at yung Ten Commandments. Yung pa lang yun. Hindi talaga nagpapakita. Yung presence lang ang nandoon ng Diyos. At saka yung Ten Commandments at saka yung tungkod ni Aaron. At sa pamamagitan nga nito, yung Diyos-Diyosan nila, kumbaga ay talagang walang nagawa doon sa tinuturing na Diyos ng Israel. Kaya doon nila kinilala. At tayo, kung ito'y narinig na natin, dito pa lang, medyo maliliwanagan na tayo. Ngunit ang nakakalungkot nga sa mga Kristiyano, hindi pa rin nila ito matanggap na ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos, walang makagagapit. Amen. Amen. Ang tanong doon ay, bakit natalo sila sa digma ng mga Israelita? Kasi sumuway si Haring Saul. At talagang sinabi niya, ang pagkahari sa Israel ay tatanggalin sa kanya. Akala naman nila nung anak ng saserdote, si Eli, naalala ko, si saserdote Eli. Yung mga anak nun ay nagdala, namatay yung dalawang kapatid ni dalawang magkapatid, Jonathan, tapos si Haring Saul, tapos yung dalawang anak ni Eli. At nung may magbalita kay Eli na yung kaban ng tipan ay nakuha ng mga Pilisteo at yung kanyang dalawang anak ay namatay, biglang nabuwal din ito, nanigas at namatay din itong si Eli. Kasi dahil hindi niya dinisiplina yung kanyang mga anak. Kumbaga gumagawa ng kalukuhan, nasa templo ng Diyos, gumagawa ng kalukuhan. At dito makikita nga natin yung kaibahan ng itinuturing na buhay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan. At dito, ano po yung ating pag-aaralan dito? Sa ating pong binasang ito. Dito sabi rito kung noon ang templo, ang Diyos ay nananahan doon sa isang bagay na kung saan ay pinili ng Diyos. Sa lumang tipan kasi, itong si Haring Solomon gumawa ng templo at talagang pinaganda ng todo. Bagamat ang nagplano itong gumawa ng templo ay si Haring David, hindi siya pinayagang magtayo ng templo ng Diyos. Kasi may bahid ng dugo ang kanyang pagkatao. Si ay mandirigma, marami siyang napatay. Kaya ang sabi ni Yahweh sa kanya, ang inyong anak ang gagawa niyan. Ang ginawa ni David, hindi naman siya nagtampo sa Diyos. Ang ginawa niya, naghanda siya ng mga gagamitin. Tunit-tuniladang ginto, tunit-tuniladang pilak, tunit-tuniladang tanso at mga bakal.
at yung mga mamahaling uri ng kahoy. Matitibay na uri ng kahoy. At kung susumahin sa halaga ngayon, yung halaga noong pera, aabot ng trilyon. Trilyon ha? Templo lang yung building. At nung ito'y magawa ni Haring Solomon, maipatayo, doon nga inilagay yung tipan. Yung kaba ng tipan, na kung saan ang presensya ng Diyos ay nandoon yung Ten Commandments, yung batong nakasulat yung Ten Commandments at yung tungkod ni Aaron na nabuhay, nagkaroon ng dahon. At doon makikita natin, kung maalala natin, nandoon ang presensya ng Diyos sa templo, doon po sa bundok ng Muraya, sa Jerusalem. Ngunit sa kapanahunan, may sinasabi sa unang Korinto, chapter 3, verse 16. Ito makikita natin. 3:16. Unang Korinto, babasahin ko sa English. Sabi rito, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Kung noon, ang templong itinuturing na templo ng Diyos ay building, at talaga namang pinaghandaan ito, napakamahal ng inabot na halaga. Kung sa panahon ngayon, ang halaga nun ay trilyon. Amen. Trilyon ang halaga. Pesos o dollar, hindi ako nagkakamali. Subalit ngayon, sinasabi rito, hindi nyo ba alam na ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Tinatanong tayo na sumulat. Hindi nyo ba alam to? Kasi doon, sila, para maranasan nila ang presence ni Lord, kailangan nilang pumunta sa templo, nandoon yung presence ng Diyos. Pero ngayon, hindi. Iba na ang panahon. Hindi nyo ba alam na ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo? Kung ito'y ating ipaniniwalaan, kasabihin natin, hindi na pala mahirap na maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Tama ba? Hindi na tayo maghahanap, pupunta sa isang lugar, sa isang templo na kung saan doon lagi naroon ang presensya ng Diyos. Pag pinaniwalaan natin ito ay isang napakalaking biyaya. Hindi na tayo pupunta kung sa saan lugar na mabalitaan natin, doon malakas ang kilos ng anointing ng Diyos. Kasi mismong ang Espiritu ng Diyos, ang presence ng Diyos, nasa sa ating buhay. Gusto ipalala ni Pablo kasi baka nakakalimutan natin. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ganito rin yung sinasabi. 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sabi rito, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Sabi ito, o hindi din ba ninyo naalalaman na ang inyong katawan ay siyang templo ng banal na Espiritu na nasa inyo, na nakuha ninyo buhat sa Diyos, at ang katawang ito ay hindi nasa inyo? Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos, banal na Espiritu, nasa katawan na natin, dito nananahan, ito na ang kanyang templo, kaya ito ay hindi na sa atin, ito ay pag-aari na ng Diyos. Kaya kung babalikan natin yung ating unang binasa, na kumbaga, parang mag-aalangan tayo pag hindi po tayo sinasagot ng Diyos, lilipat tayo doon sa kabila, nakakahiya kay Lord. Amen. Amen. Hindi ba niyo alam, kayo na, ang katawan niya, ang templo ng Diyos, nananahan sa inyo ang banal na Espiritu, hindi na niyo pag-aari ang inyong katawan. Ito ay sa Diyos na, ito ay binili niya sa isang napakahalagang bagay, ang kanyang dugo, ang ipinambayad rin.
Kaya kung tayo po ay parang nag-aalinlangan, lalo na sa nangyayari ngayon, alam ng Diyos yan eh. Kaya lamang po, sasabihin ko sa inyo, hindi natin lubusang maunawaan. Bakit mga anak ng Diyos, bakit mga Kristiyano ay sumasabi, ay nangyayari din ito at nararanasan natin ito, ganitong pangyayari sa buhay. Hindi maganda eh. Amen. Ngunit kung maalaala mo, kahit pala tayo nasa ganitong kalagayan, napakabuti ng Diyos sa atin, sapagkat sa halip na sa building siya tumira, sa ating katawan pala siya nananahan. Amen. Hindi kaya isinabatas, hindi bawal ang mag-social gathering, bawal ang mass gathering, kasi baka magkaroon ng transmittal o paglipat-lipat ng mga virus kapag tayo pumunta sa simbahan. Maunawa natin, hindi ko na rin pala kailangan pumunta ng simbahan. Nandito na sa katawan ko ang presence ni Lord. Paniniwalaan ko na lang ito at ito ay may kapangyarihan. Hindi ako manghihina kahit nandyan ang virus. Amin po ba? Amen. Sa mga katuwid, ito po yung ating pinapaalala sa atin ng Diyos. Hindi na pag-aari mo ang iyong katawan. Diyan na nananahan ang Espiritong Banal. Kaya kahit ibinawal ang pagmamas gathering, ang pagpunta sa simbahan, dahil mabuti naman yung kanilang layunin eh. Alam nyo kung bakit? Para nga maiwasan ang paglaganap o pag-transfer ng virus sa kung sino-sinong tao. Pag halimbawa may virus, ang isang pumasok na simbahan, mahahawa na lahat yun nasa simbahan. Maganda naman eh. At pag hindi mo nga ito alam, malulungkot ka dahil ang alam mo, pag pupunta ka lang sa church, saka mo lang mararanasan ng Holy Spirit, ay kapag naintindihan mo ito, na ang Espiritu pala ng Diyos, nasa sa atin na matutuwa ka, hindi ka na pala maghihirap. Bubuhayin mo na lang sa iyong sarili. I-activate mo na lang ang iyong pananampalataya. Andito na ang Holy Spirit. Amen. Nalulungkot man ako, hindi ko na nakakasama ang aking kapwa mananampalataya sa pagpupuri sa Diyos, hindi naman pala humihiwalay sa akin ng Diyos. Nandito na siya nakatira sa aking katawan. Amen. Amen. Kaya kahit anong mangyari, hindi ka dapat mababalisa sapagkat hindi po ito ipinagkaloob sa iba. Hindi lahat meron ito. Ang meron lang nito yung tumanggap sa ating Panginoon. Pag hindi mo siya tinanggap, wala ka ng Holy Spirit. At ang hahanapin mo ay ang templo, ang building na kung saan nagbabaka sakali ka na pag ikaw ay pumunta roon, makakapanalangin ka at nagbabaka sakali ka, maranasan mo ang katugunan sa iyong panalangin. Ay dito pa lang pala, magsulo ka lang, makipag one-on-one ka lang ng tutuhanan sa Diyos, mararanasan mo na ang presensya ni Lord. Amen. Amen. Hindi mo na kailangan magpakapagod. Kasi bawal nga hulihin ka pa. Amen. Lumabag ka na sa batas, may multa ka na, baka makulong ka pa. May kaso ka pa. Pero salamat sa Diyos, sa kabila po ng pangyayaring ito, bago po nangyari ang pandemic na ito, ginawa na ng Diyos ang dapat po natin, ang hinahanap natin na kung saan pupunta tayo sa isang building na alam natin nandun ang presensya ng Espiritong Banal. Kahit pala hindi tayo pumunta ng building, andito na pala kasama na natin ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Amen. At tingnan mo ha, yung templong ito na ginawa ni Haring Solomon, di magugulat ka, napakamahal. Nanahan ang Espiritu ng Diyos dyan, ang presence ni Lord. Pero magugulat ka, ngayon ano ang natira? Pader na lang. Wala na yung splendor, wala na yung karangyaan, yung kagandahan to. Pader na lang. Kasi sinunog yan ng mga sumakop sa kanila. Anong dahilan? Dahil sa idolatry. Iniwan nila, sumamba sila, yung mga Israelita, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Amen. Galit ang Diyos ha. Yung itinuturing nila ng magnificent temple, mahal ang inabot na mga na pagkakayari nito,
Ngayon, wall na lang ang natira, yung pader na lang. Doon na lang sila nagpipray. Doon sa pader. Wala na yung building. Pero ang ipinalit, ikaw, ako, tayong lahat, ito na yung building ni Lord. Dito na siya nananahan sa ating katawan. Amen. Kumbaga, ito lang ay literal o kaya kumbaga, diyan lang tayo magpipresence para may fellowship tayo sa kapwa natin mananampalataya. Yung mga building niya, mga churches. Pero ang tunay na templo, tayong mga mananampalataya. At dito po, kasi ang idols, kaya sabi nito, makikita kung babalikan natin yung si Dagon, yung Diyos ng mga hindi naman talaga buhay. Amen. Eh kung buhay yun, ipagtatanggol niya yung kanya sarili. Itinabi niya yung kaba ng tipan, itinabi ro sa kay Dagon. Kinabukasan, napasubasog. Ibinalik, kinabukasan, nakasubasog ulit, pero putol na ang ulo at mga kamay. Eh kung buhay talaga yon, hindi papayag siya na siya ay maganon lang. Doon lang nagpapakilala, hindi totoong Diyos, yung Diyos ng mga Pilisteo. Amen ba? At dito nga, kung alam natin na tayo ang templo ng Diyos, dapat alam natin ano ang mga pribilehiyo, ano ang mga rights na pwede nating panghawakan. Bakit tayo nakipag-agreement, nakipagkasundo, bakit na tayo nakipag-unawaan sa Diyos na ito na kung saan ay nagsabing siya ay nananahan sa ating katawan. Ano yung mga privilege na dapat nating malaman, yung mga karapatan natin. Dapat alam din natin yan. Hindi ka papasok sa isang kasunduan na ikaw ay malulugi. Tama ba? Dapat pag pumasok ka, nakipagkasundo ka sa isang usapan, dapat kahit papaano, meron kang pakinabang. Hindi yung ikaw ang malulugi o ikaw ang matatalo sa kasunduan yan. Pag ikaw ay pumayag, natalo ka sa kasunduan yan, parang mali yung pinasukan ng kasunduan. At dito po, sa kasunduan ito, kung tayo nakikipagkasundo sa Diyos, ito yung sinasabi ng ating pong binasa. Sabi rito, balikan natin. Ano yung mga pribilehiyo rito? Sabi rito, ang Diyos mismo ang nagsabi rito. For you are the temple of the living God. Amen. Tayo raw ang templo ng buhay na Diyos. At ang sabi rito, as God has said, I will dwell in them. Isang pribilehiyo nang tayo ay makipagkasundo sa Diyos na ito, ang Diyos ay maninirahan sa atin. Amen. Amen. What a privilege. Isang karapatan o sabihin na natin isang pribilehiyo na kung saan napakagandang biyaya ito. Ang Diyos ay sinabi niya, I will dwell in them, o ako'y mananahan sa inyo. Amen. Amen. Hindi niya sinabing, I will dwell in animals. Sino yung sinasabihan ito? Yung mga tao na kung saan ay tinanggap ang Panginoon. Amen. Mananahan ako sa inyo. At pag alam mo talaga, yung Diyos na iyong pinaniniwalaan ay nandito, malakas ang loob mo. Kahit anong mangyari. Amen. Amen. Nandiyan nangyayari, medyo nagugulat na, buti nga ngayon yung iba, nababalita ako, meron na silang natatanggap na ayuda, financial. Paano katulad natin, wala pa tayo natatanggap? Pag hindi natin to, sa may inggit talaga tayo sa kanila. Kasi bakit sila meron, tayo wala? Samantalang pare-pareho lang tayong apektado. Pero mas maganda yung tinanggap natin dahil naunawaan natin, nasa atin ang Diyos, ang Espiritu Santo, at siya ay nananahan sa atin. Isang pribilehiyo na hindi nila nauunawaan sapagkat ang kanilang tinitingnan yung ayuda ng pamahalaan.
ay alam naman ng Diyos na kailangan natin yan. Kaya hindi siya papayag na tayo ay maargabyado sa labanan ito. Ipinahintulot niya magkaroon ng pandemic for a purpose. At ang bagay na ito ay mayroong magandang patutunguhan. Amen? Amen. Eh bakit? Natuto tayong lalong magtiwala sa Diyos eh. Kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, baka pumunta tayo. Ano ba yung mga nakikita nating mga nakapost? Abay nakikipag-away sa mga barangay official, sa mga DSWD. Eh baka isa na tayo sa ganun. Kung hindi natin naiintindihan na yung ating katawan, dito pala nakatira ang banal na espiritu. Naisip ba natin yun? Kung wala sa atin ang presence ni Lord, baka nga nandoon na rin tayo sumusugod sa barangay, sumusugod sa opisina ng DSWD, nagre-reklamo na tayo. Bakit yung kapitbahay ko nakatanggap na, kami wala, ako wala? O di ba? Di alam naman natin na hindi tayo pababayaan ni Lord. Pangalawa, kung siya ay nananahan sa atin, ano pa ang pagkasabi rito? Sabi rito, I will walk with them. Mamumuhay akong kasama nila, lalakad akong kasama nila, lalakad ako, mamumuhay akong kasama ninyo. Ano ba natin yun? Amen. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, kahit saan kayo pumunta, hindi ko kayo iiwanan. Kasama ninyo ako sa ginagalawan ninyo, sa nangyayari sa inyong buhay. Amen. Kaya hindi ka dapat matakot eh. Hindi ka dapat mabilis siya. Kung hindi mo ito alam, ang pribilehiyong ito, mababalisa ka. Kasi sila nag-i-enjoy na doon sa financial na kanilang tinanggap. Ikaw ay wala pa. Tama ba? Tama. Pero dahil ang sinabi ng Diyos, pinaniniwalaan mo ito, sinasamahan tayo ng Diyos sa buhay na ito, na namumuhay siyang sumasama sa atin. Hindi tayo yung sumasama sa Diyos. Siya mismo ang nagsabing, I will walk with them. I will dwell in them. Siya mismo ang nagsabi nito. Hindi tayo nagsabi, ako ay mamumuhay sa iyo. Hindi tayo nagsabi sa Diyos, Lord, ako ay mamumuhay sa inyo. Ako ay sasama sa inyo. Ako ay maninirahan sa inyo. Hindi, ang Diyos mismo ang nagsabi, ako ay mananahan sa inyo. Ako ay mamumuhay na kasama ninyo. Napakaganda pong karapatan, pribilehi ito na ibinigay sa atin ng Diyos nang ang katawan natin ay maging templo ng buhay na Diyos. Amen. Amen. Nakakadalawang pribilehi ito. At pag inisip talaga natin ito, sasabihin natin, sino ako? Sino tayo? Para tayo po ay bigyan ng ganitong napakagandang biyaya ng Panginoon. Tama ba? Tama. Anong pwede kong sabihin napakaganda kong criteria na may pagmamalaki sa Diyos na karapat dapat ako na panahanan ng kanyang Espiritong Banal. Nakarapat dapat ako na tumira siya rito at makasama ko, samahan ako sa pamumuhay kong ito. Wala naman siguro tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Pag tinignan natin at binasa natin ang kasulatan, yung mabubuti ng ginagawa natin, maruming basahan lang yan sa paningin ng Diyos. Hindi pala uubra yan. Biyaya lang talaga. At napakalaking biyaya yung malaman natin ang Diyos pala ay tumatahan sa atin, namumuhay na kasama natin. Okay. Hallelujah. Ibig sabihin yun, yung nakikipagkomunyon ka, lumalakad ka, kasama mo ang Diyos, hindi ka na mag-iisip, malayo kaya ang Diyos? Nasaan kaya ang Diyos? Nandyan lang. Kausapin mo lang siya. Kaya lang kung minsan pakiramdam natin walang Diyos eh. Dahil hindi mo kinakausap, dahil hindi mo pinaninindigan na ang katawan mo, nandyan na ang Espiritu Santo. Pag pinanindigan mo ito at pinaniwalaan mo, nagtiwala ka, kausapin mo lang ang Diyos. At kahit sabihin ko sa inyo, hindi ka pa tinutugon sa iyong kahilingan, nagkaroon ka kaagad ng comfort, nagkaroon ka kaagad ng peace of mind. Dahil alam mo, hindi ka niya pababayaan. Tama ba? Kaya nababalisa ang tao pag alam niya, hindi niya alam ang gagawin eh. Pag wala na siyang maisipan kung anong gagawin niya dahil sa nangyayari. Nakikita niya, nag-i-enjoy na yung kanyang mga kapitbahay. Siya wala pa.
Pero pag alam niya, nandun ang Espiritu ng Diyos, ano kung mag-enjoy ka? Mas enjoy ako sa presence ni Lord. Material things lang yan. Yung nakikita, sabi nga, yung nakikita nating mga bagay, lilipas yan. Ngunit yung hindi natin nakikita, magpakailanman yan. Amen. Yan yung ating pinanghahawakan. Ang Diyos kahit hindi nakikita, forever yan. Makapangyarihan yan. Omnipresent yan. Kahit nasa andako yan. At all-knowing yan. Omniscient, omnipresent, omnipotent. Makapangyarihan. Nasa lahat ng dako, alam niya ang lahat ng bagay. Isang pribilehiyo na napakaganda nakamit po natin na wala tayong pinaghirapan. Kundi tayo po ay tinanggap lang natin ang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Yan lang po yung ating ginawa eh. Hindi naman tayo gumawa talaga ng mabuti. Hindi naman uubra yung kabutihan eh. Marami pa rin man. Yung mabuti natin ginawa, may mali pa rin yan. Hindi totoong mabuti yan eh. Sa tingin natin, mabuti na. Pero pag yan ay in-evaluate, na talagang mayroong makikitang mali. Halimbawa, ganito, tumulong ka sa mahirap. Talagang totoo bang tumulong ka sa mahirap? Kaya tumulong ka kahit napilitan ka lang. O kaya tumulong ka dahil nakita mo yung ginawa ng iba, gusto mo lang gayahin. O kaya sobra lang yung itinulong mo. Pero sabi mo, gumawa ka na ng mabuti. O kaya pag in-evaluate, hindi talaga totoong mabuti yung ating ginawa. Kasi merong limitasyon. Merong nakikita hindi buo sa paggawa natin ng mabuti. At biyaya talaga ng Diyos na maunawaan natin. Tayo pala ay higit na pinagpala dahil tayo mismo nandito sa atin ang presence ni Lord. Amen. Okay. Dito po, hindi lang yun. Sabi pa rito sa ating binasa, at ang Diyos pa mismo nagsasalita, I will be their God. Hindi niya sinabi, gawin ninyo akong Diyos. Ang sinabi niya, I will be their God. Ako ang inyong magiging Diyos. Kumbaga siya na mismo ang nagpresenta para hindi na tayo sumangguni sa ibang Diyos. Amen. Hindi na tayo mag-aalilangan. Pag hindi ako tinugon ng pinaniniwalaan ko, punta kaya ako sa kabila. Kaya nga pumupunta, hindi mo na intindihin ito, yung sinabi ng Diyos, ako ang iyong Diyos. Kasi kung naintindihan mo yun at pinaniwalaan mo, hindi ka na sasangguni sa Diyos-Diyusan sa mga bagay na ginawa ng kamay ng tao. Kasi naintindihan mo yung I will be their God or I will be your God. Amen. Doon pa lang makikita na natin ang diferensya ng isang totoong may pagkikipagtipan sa Diyos. Hindi ka mag-aalinlangan kung sa ngayon ay hindi mo ito nakamit, ang iisipin mo, may takdang panahon sa pagtugon ng Diyos. Ipapaunawa naman ni Lord yan eh. At the same time, sabi ko nga sa inyo, kung hindi man yan tunugunin, yung hindi ka iniwan ng Diyos, dahil hindi ka tinugon, yun ang pinakamahalaga. Bakit? Isang panahon, pagdating ng takdang araw ng buhay natin, na lisanin natin ito sa lupa, hindi tayo iiwan ng Diyos. Isasama niya tayo sa kanyang kinaroroonan. Yan yung magandang privilege. Amen. I will be your God. Ano man ang mangyari, ako ang inyong Diyos. Amen. Amen po ba? Kahit siya yung ating, hindi lang siya yung Diyos na lumikha ng mga nakikita nating kalikasan na yan, langit, lupa. Hindi lang siya yung Diyos na kung saan ay nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Siya din yung Diyos na talagang masaganang nagkakaloob ng lahat ng mga biyaya sa ating buhay. Amen. Yung biyayang tayo maging banal sa harapan ng Ama. Ano ang ating ginawa? Wala eh. Pinaniwalaan lang, nakita natin, pinaniwalaan natin, yung dugo ng Panginoong Hesus, nilinis tayo sa karumihan ng ating kasalanan, isang napakalaking biyaya yan. Tama po ba?
yung maunawaan natin nang tayo pala ay naging templo ng Panginoon Diyos, tayo pala ay nakipagtipan hindi lang sa Ama, kundi sa ating Panginoon. Kasama na natin at totoong nakipagtipan tayo sa kay Kristo at sa ating Ama sa langit. Amen. Hindi kung kani-kani tayo nakikipagkasundo. At dito'y mararanasan natin yung kakaibang kaligayahan na hindi nararanasan ng mga unbeliever. Yung mga unbeliever, pag nakarinig ng tugtog na masaya, masaya lang sila. Diyan lang yan masaya. Pagkatapos nun wala na, maalaala nila, lalo na kung may gastos, kanya-kanya ng dahingan niyang kinabukasan. Pero kapag naunawaan mo yung pribilehiyo na ikaw ay sinabihan ng Diyos, ako ang iyong Diyos, mananahan ako sa inyo, magagalak ka eh. Sino ako? Para ako ay pagbigyan ng kakaibang panahon ng Diyos, para ako ay pagkukulan ng kaibang oras at panahon ng Diyos. Sino ako? Pag ito'y naintindihan mo, kakaiba ka. Amen. Iba ka sa lahat, natatangi ka. Hindi lahat po ng tao ay sinasabi natin, pinanahanan ng Diyos. Bagamat ito ang sinabi niya, I will be their God. Ako ang magiging Diyos nila. Paano kung hindi mo naman siya tinanggap? Yan po yung kagandahang loob ng Diyos. Meron tayong free will na tanggapin yung sinabi ng Diyos. Kung ayaw mong tanggapin, hindi siya makakakilos. Yan yun ang sinabi na, hindi ka na maghahanap sa Diyos. Sinabi na rito ng Diyos na, kung pinagbasihan mo, kanino ka ba makikipagtipan? Sa Diyos-Diyosan o sa Diyos na buhay? Nang ikaw ay makipagtipan sa Diyos na buhay, okay, ako ang iyong Diyos. Hindi mo na siya hahanapin. Amen. Pwede hindi ka malulungkot. Kahit naranasan nyo na ba yung sa kabila ng problema, nakakangiti ka? Kaya nga napipintasan tayo kumisan para raw tayong mga siraulo eh. Nakakatawa pa. Alam naman nilang may pagsubok na dumating sa atin buwan. Sasabihin nila, bakit mukhang walang nangyayari sa'yo? Bakit sa tingin ko hindi ka masyadong tumatanda? Tumatanda naman, kaya lang hindi katulad ng kasing edad. Talagang ibang, di ba? Nakikita yung aura sa ating mukha, kakaiba rin sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Bata pa, naalaala ko lang yung biruan ng bakit daw yung mga tao doon sa lugar na yun ay masyadong matatanda, tumatanda. Isisingit ko lang. Sabi niya, may nag-interview. Ang sabi ay, gusto niya malaman ano ang sekreto, bakit daw tumatanda. Nang mga mahihigit 100 yung mga tao ron. Unang in-interview isang lalaki. Ama, pwede mo ba kayo ma-interview? Ay, opo. Kasi po, napalita ko rito na ang mga tao rito ay tumatanda ng mahigit 100 taon. Eh, ano ba ang sekreto nyo? Ako ay mahilig sa gulay. Laging gulay ang kinakain ko, merinda, tanghalian, almusal, hapunan. Laging gulay at lagi akong may malaki ang halamanan ko. Kaya ako umabot ng ganitong edad. Eh, ilang taon na ho kayo? 125 years old. Talaga no. Tapos nakakita siya medyo matanda na ng kaunti in-interview. Pwede ho bang malaman ang sikreto ng bakit ho kayo humahaba ang buhay dito, tumatanda ng mahabang panahon? Kasi nabalita po, pwede ho bang malaman? Ano ho ba ang sikreto niyo, bakit umabot kayo ng ganitong edad? Sabi niya kasi wala akong ginawa kundi uminom ng gatas. Sariwang gatas, baka, kalabaw, kambing. Yan ang iniinom ko lagi, gatas. Ay, ilang taon na ho ba kayo? 130 years old. Mas matanda ng 5 taon. Tapos yung isa, yung huling-huli, siguro mas nga matanda na ito na interview. Kasi talagang kulubot na ang mukha, talagang halos tuyot na yung mga balat. Sabi niya, pwede ho bang ma-interview kayo para malaman bakit ho ang mga tao rito ay tumatanda ng napakatanda na? Ano ho ba ang sekreto nyo? Ay, wala akong sekreto.
alak sa almusal, alak sa tanghalian, alak sa umaga. Wala na akong ginawa kundi alak. Uminom ako ng alak. Pag hindi ako nakainom ng alak, nanginginig ang katawan ko. Ay, ilang taon na ho kayo? Mahigit na siguro kayong 130. Kasi yung itsura eh. Ano 130? 30 years old pa lang. Bakit ba tayo napunta? Intermission lang yun. 30 years old pa lang. Alak sa almusal, alak sa tanghalian, alak sa hapunan. 30 years old pa lang. Pinakamatanda ang itsura doon sa... Ay, ito makikita po natin talaga. Pag tayo talaga ay biniyayaan ng Diyos, talagang magkakaroon tayo ng kaligayahan. Amen. Ibang klaseng kaligayahan, di natin may paliwanag. At, ano sabi nito? Kayo ang aking magiging bayan. Ano sabi niya? And they shall be my people. Kayo ang aking bayan. Ibig sabihin nun, kayo ang aking tagapagmana. Yung mga ari-ari, para sa inyo yan. Tama ba? Ibig sabihin, special kayo sa lahat ng nilikha. Hindi sinabi nun sa ano na, itong mga paganong itong aking bayan. Itong mga mabudis nito, itong aking bayan. Itong mga Helenista nito, itong aking bayan. Hindi niya sinabi, yung kinakausap niya, yung pinananahanan ng Holy Spirit, kayo ang aking bayan. Amen. Amen. Siya ay tatahan sa atin, siya ay mamumuhay na kasama natin, siya raw ang Diyos natin at tayo ang kanyang bayan. Hindi niya yung sinabi sa mga hayop. Hindi niya sinabi sa ibang nilikha, sa mga isda, sa mga ibon. Siya lang ang lumikha nito, pero hindi niya sinabi sa mga ibon, ikaw kayo ang aking bayan. Amen. Amen. Hindi niya sinabi sa mga planeta, kayo ang aking bayan. Ang sinabihan niya, yung mga taong kung saan nananahan ang Espiritu ng Diyos na buhay. Tayo yun. Paniwalaan natin yan. May mga pandemic man, may mga viruses man, maligaya pa rin tayo. Why? Nasa atin nananahan ang Espiritu ng Diyos. At kasama natin siya, nakikipagsagupa sa kalabang hindi natin nakikita. Mas makapangyarihan ang Diyos natin na kung saan ay nagsabing siya ang ating Diyos, tayo ang kanyang bayan, mas makapangyarihan siya kaysa nangyayaring viruses sa ating paligid. Amen. Paniwalaan natin ito at makakatulog tayo ng mahimbing. Amen. Aming Diyos, salamat po sa pagpapaalaala mo sa ating sa pagpapanariwa, Panginoon. Talagang hindi kami dapat mabalisa. Sapagkat napakalaking pribilehiyo na kami nga po, Panginoon, ay panahanan, naging templo ng iyong Espiritong Banal. Sa kabila po, Panginoon, na wala kaming pwedeng ipagmalaki sa aming sarili. Lord, ito po ay isang napakalaking biyaya na mararanasan namin, Panginoon. Nasabihin mo, Panginoon, kami ang iyong bayan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ay nananahan sa amin. At ikaw ay namumuhay na kasama namin. Ano man ang mangyari at maganap, Lord, may mga pagsubok, hindi po yan nawawala. Ngunit kagalakan ng aming puso sa kabila po ng lahat na ito, isang biyaya, napakalaking biyaya. Andito ka lang pala sa amin. Hindi ka malayo. Nasa isang kahilingan lang, isang pakikipag-usap lang, ang iyong presensya ay mararanasan kaagad namin. Salamat po, Lord. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pagkontrol, ang iyong pakikialam, Panginoon, ang iyong divine intervention sa nangyayari po ito sa kapaligiran.
Panginoon, nasa iyong mga kamay, Panginoon, Lord, ang control sa pandemic na ito. At paniniwalaan namin, walang anumang makapangyarihan pwedeng humigit sa iyong kapangyarihan. Kaya kami nagtitiwala, isang panahon, Lord, malalampasan namin ito at sisigaw kami ng papuri, hallelujah, Hosanna in the highest sa iyo, Lord, dahil ikaw ang Diyos na dapat na papurihan at parangalan sa kabila po ng lahat. Paniniwalaan namin, Lord, hindi lamang ikaw nga ang Diyos na nalumikha ng lahat ng bagay ng kalikasan at ikaw rin, Panginoon, na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw pa rin ang Diyos na mananatiling Diyos ng aming mga buhay, anuman ang mangyari sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pribilehiyong ito at nais namin, Panginoon, na lagi ikaw lamang ang maparangalan ng bawat isa sa amin. Lord, sa iyo ang lahat ng ito, ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord.